Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ami from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 16 to May 31, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na sa nakatabaan ng puso niyo yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, Leo. Hindi mo to personal reading, kunin mo lang ang sa iyo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya gawin nyo lang itong guide kasi kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Tingnan na natin, Leo. Sumilip muna tayo. Okay. Sa nakita ko sa'yo dito, sisilipin lang muna natin ha. Okay, sa nakikita ko, kita ba? Pero magbubuklat pa ako ng iba. Dito sa card mo, sa nakikita ko sa'yo dito, andito ka na sa sitwasyon mo na you are thinking to the future, no? Andito ka na sa sitwasyon mo na you're creating, may mga bagay na kini-create ka na sa sarili mo, or you're creating something into your life, may mga bagay na maaaring aalisin mo na, ikakat mo na sa buhay mo. Andito ka na siguro sa sitwasyon mo na kailangan mong manindigan or kailangan mo is a strong will, no? Sa mga gagawin mong pagpaplano or moving forward sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kaso minsan kasi mayroong mga may struggle ako nakikita sa iyo. Siguro may mga sitwasyon na medyo nahihirapan ka. Sa nakita ko dito. Siguro hindi yung how you create yourself sa mga bagay-bagay kasi you feeling trapped, you feeling stuck. O handun yung situation na nagkakaroon ka ng struggle or frustration, no, sa mga bagay o sitwasyon mo this time. Sa nakikita ko sa ito. May mga ganung part. And then also is nakikita ko naman na magkakaroon ka ng clarity sa buhay mo this time, na magkakaroon ka ng movement. Ibig sabihin, magkakaroon ng mga bagong strategy or magkakaroon kang muli ng pagpaplano or mga bagong pananaw sa kinabukasan this time. Sa nakikita ko to, you will follow your heart eh. Also, there's an offering. Siguro may mga opportunity, ideas na instant na darating sa buhay mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, huwag kang ma-frustrate sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Huwag kang mag-think ng negativity. Ang kailangan sa'yo is to sacrifice, no, sa buhay mo, na kailangan mo mag-forward. May tao dito na na in a pain situation, no? Maaaring gusto kanya kausapin, gusto niyang itama yung mali niya. Sa nakikita ko dito, someone want to commit, also someone want to talk. Kaso handun ka na sa sitwasyon mo na parang sa sarili mo, alam mo na yung katotohanan eh. Alam mo sa sarili mo kung ano siya, kung sino siya. Kung mag-aandun yung sitwasyon na you are moving forward. Maybe you put boundaries dito sa tao na to, no? Pero itong tao na to is more on frustration. Ako nakikita sa kanya. Nagkakaroon siya ng struggle sa buhay niya. Heartache over what you no longer have. Andito ka na sa sitwasyon, siguro may mga situation na needing to heal sa iba. Work, achievement, and success. Ito yung mga sitwasyon na yung may kasi there's a healing situation eh. And you try to working yung mga bagay o sitwasyon mo this time. May mga gusto kang i-achieve this time. May mga gusto kang may mga gagawin ka o hindi yung successful. Siguro parang magti-take advantage ka in a situation. Ganyan, sa nakikita ko dito. Oh my God, someone is behaving stupidly. Baka yung nakita natin kanina, no? Or maaring ikaw din, di ba? Baka may mga bagay o sitwasyon na higing pasaway ka. Ganyan.
dealing or relationship with a younger woman. Maaring mas mas bata sa'yo ito. Maaring pamangkin mo, anak mo, kapatid mo, ganyan. Maaring kasama mo sa trabaho, kaibigan mo. No? O baka siya yung tao na, itong tao na to is medyo may hindi naman siguro bad person totally. Siguruhan din yung pagiging selfish. Siguro mga ganun. Kung ito is mas bata sa'yo, syempre, alam mo naman yung mga bata ngayon, di ba? Yun ang nakikita ko dito. New creative ideas, new venture, and a fresh start. Ito yung sitwasyon na there's a hope or magkakaroon sa'yo kasi you're trying hard or you're trying your work to achieve something into your life. Siguro handun ka sa enlightenment na gusto mo nang ma-achieve at mag-iisip ka na ng advantage dun sa bagay na yun. Andito ka na sa sitwasyon mo. No? Kumaga, handun na yung tama na, kailangan na mag-action, kailangan na mag-move on, kailangan na magbigay ng effort, ganyan. Time to get out a situation. Pag alis sa isang sitwasyon mo, andito ka na talaga, nagkaroon ka na ng enlightenment at maaring ikaw ngayon ay tatahak na muli, no? O mag-uumpisang muli o may uumpisahan ka ng muli. Kumaga, may tatapusin ka na isang bagay sa buhay mo. Kasi magkakaroon ka ng enlightenment or mag-create ka again sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, yan. Kung may mga tatahakin, a fresh start, a new creation. Tingnan natin ang iyong energy. Leo energy. Mukhang ngayon pa sumabay ang aking delivery. Parang delivery lang. Anong energy? 16 to 31. Energy ni Leo. Please show me. Dito ka na talaga, oh. There's a new horizon sa buhay mo. Pwede explain niyo po sa akin to, universe. Bakit ito ang kanyang energy? Ano ibig niyo sabihin? Ay, grabe tong card na to, oh. Ay, bakit kasama to? Tama ba ako? May nasamang ibang card. May nasamang ibang card. May kasamang card na iba. Iba yung lumabas. Okay, thank you. The Lovers. Universe, ano to? About saan at tapos na to? Tapos na. About saan po? Okay. About your action. Okay, about your action, about your creativity. Okay, ibig sabihin na andito ka ang energy mo sa nakikita ko sa iyo dito is andito ka sa situation mo na maaring nagkakaroon ka ng chaos when it comes sa pagtulog o nagkakaroon ka ng stagnation o you feeling nababurn out ka, no? Siguro makakaramdam ka ng mga anxiety by 16 to 31, ganyan sa kita ko, burnout, anxiety, or maaring may mararamdaman ka na feeling emotions, stress, sadness, o magiging moody ka, ganyan. Siguro sa init, sa lamig, maaaring magiging ganun ka. O kaya kukulangan ka ng tulog, ganyan. Siguro kapag kulang, yung konti lang yung tulog mo, ganyan. Di ko alam kung magiging night shift ka or hanggang sa sitwasyon na magiging pabago-bago yung klima mo sa nakikita ko dito, by the 16 to 31. May konting emotions, ganyan. Ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na makakaroon ka ata ng chronic stress, ganyan. Anxiety, chronic stress, mga ganyan. Ingatan mo lang din yung sarili mo, no? If ever na ganito, maging ganito ka. So, iba naman sa inyo, then, kuhakuhanin ko pa rin.
Oo eh. So, nakikita ko sa'yo dito, medyo magiging pasaway ka ata, no? Yun nga, sabi ko sa'yo parang moody type or magiging pasaway ka, magkakaroon ng mga situation na pag-aalangan, na mag-hesitant ka sa mga bagay o sitwasyon mo o na mga goal mo, ganyan, sa nakita ko dito. Ang nakikita ko rin dito is you illusioning something. Handun yung magkakaroon ka ng choices sa buhay this week. Ay, this second half. Magkakaroon ka ng choices in life. Ano parating kay Leo Universe? Magiging weak ka daw eh. Sana hindi kayo magkasakit, or may taong magkakasakit. Yun na nakikita ko. O maybe there's a person here na medyo weak siya, no? Ako nakikita, maaring a mother figure, o meron-ari din ikaw, ito, no? So nakikita ko dito. Baka magkasakit kayo, ingatan niyo yung sarili niyo. Baka yung hindi naman sakit na siguro yung feeling tired, o yung pagod ka, ganyan. Parating sa'yo. Ang parating sa'yo, Leo, ang nakikita ko sa'yo dito is merong mga tao, parang may mga bagong tao ka na makakasalamuha, no? Na magkakaroon sila ng offering sa'yo. Maaaring itong mga taong to is, hindi ko lang alam kung sila is in a distance or maaaring, kasi kung bago, lalo na kung bago kayo, baka yun, may kakaroon ng mga dealing, magkakaroon ng mga collaboration, partnership, ganyan, sa nakikita ko dito, mga bago. May mga bago ka makikilala o mga bago makakasalamuha or may bago ko-connect sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Iba dito siguro is a union. Sa iba sa inyo, siguro magkakaroon ng union or magkakaroon ng pagbabanding. Tingnan natin. Kuha pa ako. Muhugot pa ako ng iba. Ay, nako. Kala Leo. Okay. Hugot pa ako ng iba dito Ibig sabihin, andito sa sitwasyon na may isang bagay o sitwasyon ka na maaaring magkakaroon kasi ng pagbabago sa iyo Magkakaroon ka ng pagbabago, magkakaroon ka ng decision making. Pas more mong gagamitin siguro this time yung utak mo sa nakikita ko sa pagdesisyon. Halimbawa, merong isang tao na, halimbawa lang want to commit sa'yo. Tapos, ano kasi sitwasyon mo na hindi ka totally magkoconnect sa kanya. Ibig sabihin, itatry mong balansehin yung tao na yon in your part. Kumbaga kasi siguro in the past, nagkaroon ng mga massive changes or nagkaroon ng hindi maganda sa relationship na yun, no? Sa nakita ko dito. Kaya this time, ang nakikita ko dito is you try to make it balance yung tao na yon. Another explanation to yung tao na yun. Parang handun ka na sa situation mo na actually wala na yung care, wala na yung love, wala na yung wala ni, hindi na siguro kasi dahil sa nagkaroon ng mga matinding galit, magpuot, ganyan sa nakita ko dito. Yun. Pero nakikita ko dito may tao dito na ayaw magparaya. Gusto ko niya kausapin. Yun. Ang nakita ko. Kaya ang parating sa'yo is ganito. Kunin mo lang yung sa'yo din. Ano po ang dapat iwasan ni Leo? May mga banding situation. Kumbaga na dito yung revelation, may mga revelation. Expect the unexpected. Na maaring sa iba sa inyo, biglang may connect sa inyo. Anong ibig niyo pong sabihin, Universe?
Dapat iwasan niya. Okay. Okay, iwasan mo daw, Leo, yung isang sitwasyon na hindi kang magsimulang muli, no? O hindi mo simulang muli kasi nandito na si Sunrise. Kailangan mo ngayon is magsimulang muli to be stable. Lalo na when it comes to your money, when it comes to your work, when it comes to your business, sa nakikita ko dito. And syempre, andito rin yung situation na iwasan mo na hindi mo itama yung mga mali mong nagagawa. Siyempre, lahat tayo may mali tayo eh. Tandaan nyo yan, lahat tayo may mga mali tayo. Kung may mga bagay o sitwasyon ka na hindi mo nakakayanang balansehin, na hindi mo nakakayanang desisyonan ng tama, ngayon, this time is kailangan mo na siyang itama. Yun na nakikita ko sa'yo. No, iwasan mo din yung mga tao na alam mo sa sarili mo, nagagamitin ka lang. Alam mo sa sarili mo na niloloko ka lang niya at nagsisinungaling siya. Umiwas ka na lang doon hanggat maaari. Yun ang mga dapat mong iwasan. Maging stable ka sa buhay. No, kasi alam mo dito sa sitwasyon na to, may tao dito na maaring may tao magko-confess sa'yo. May tao nagsisisi. May tao na very attractive sa'yo. May tao na gusto mag-apology sa'yo, syempre. Parang hindi yung sitwasyon na gusto niyang ibalik. Ay, ano ba yan? Gusto niyang ibalik yung tiwala mo sa kanyang muli. Yan na nakita ko. Pero sabi ko sa'yo, yung iwasan mo, di ba? Ano ba yan, ate? Nasa inyo na yun. Tingnan natin. When it comes to a love, love sa lahat, sarili, anak, kapatid, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho. Ano po yan, universe? Bakit po? Meron itong kakilala mo na noon pa ito, pero bigla siyang kukonect sa'yo. Either last week or this week, kukonect to sa'yo. Kaso nagkakaroon siya ngayon ng ano. Gusto kanyang kausapin eh. Nagkakaroon siya ng struggle this time. Nagsistruggle siya. O gusto niya ng getting together sa'yo. Yun na nakita ko. Gusto niya ng magkaroon ng union sa'yo. Gusto niya ng stability. Kumbaga, ando yung sitwasyon na hindi ka no? Kasi, ang nakikita ko sa'yo dito, yung iba sa'yo, as in, you let go this person. As in. No? Kasi, alam mo nando yung sitwasyon na sobra kang nasaktan sa kanya. Sobrang kang na-frustrate. Nagkaroon ka ng self-imprisonment when it comes sa kanya. Pero, hando sana dumating yung point na napagod ka na. No? Na-accept mo na yan. So, ngayon, accept mo na yung mga naganap o nangyari. Kumbaga na handun na rin na mas more ka nang naging wise and stronger this time and you letting go this person sa nakikita ko dito. Yun na nakikita ko. Andun yung sitwasyon na maaring pinaglaban mo pa tong taon na to, no? Maaring itong taon na to, tiray mo pang ma-develop hanggat kung sakasakali. Pero naging matagal kayo nitong taon na to. As in, sobra ka nasaktan sa kanya. Kumbaga, maaring naging choices ka sa buhay niya, sa nakita ko, and you cut this person. Pero, itong tao na to, gusto niya muli ng caring mo, gusto niya uli ng
Ano yung valuing, no? Hindi yung pag-value niya sa'yo. Sa nakikita ko dito. Pero, bakit kaya ang nakikita ko sa kanya is, talaga ba? Kasi yan yung beginning sa'yo eh. Pero, ano siya eh. Kung titingnan ko tong tao na to, andun pa rin yung sarili lang niya iniisip niya. Darating pa rin yung point na babalik siyang muli sa dati. Pero ayoko mawalan kayo ng pag-asa. Pero kung gusto niyo itong tao na to, nasa sa inyo pa rin to. Pero if you are in a relationship, sa nakita ko dito, ang nakikita, alam mo, nakikita ko sa kanya, parang gusto nitong tao na to, kumabig lang na kumabig ah. Parang nag-iisip siya when it comes to kasal. No, itong tao na to. Siguro ngayon niya palang napagtanto na gusto niya ng kasal sa'yo, gusto niya na magkasama kayo sa bahay, gusto niya ng togetherness, mga ganyan sa nakita ko dito. Gusto niya magkaroon ng stable sa'yo, sa nakikita ko sa kanya. Very attractive to sa'yo eh. Pero alam ko, hindi ka na nakatingin sa kanya. Sa nakikita ko sa kanya, meron, sana, hindi lahat, pero may paglihim. May paglilihim pa rin ako na nakikita sa kanya. Kahit anong sundot ko, ganun. O, if you are in a relationship, sa nakikita ko dito, itong tao na to is, ano yung sitwasyon na, hindi siya totally, nagmamadali, or hindi yung sitwasyon na they plan. Noon, maari nagpaplano itong tao na to, na gusto niya ng stability, o gusto niya ng long-term relationship sa'yo, tulad nung the past situation. Ay, yung kanina, no? Kung kayo nagkahiwalay na. If your relationship, ganun din. Andi yung sitwasyon na may sinasabi dito na bahay or magkasama sa bahay or protection, parang hindi yung aalagaan kita, ganyan-ganyan, ganun-ganun, sa nakita ko dito, ipaglalaban kita. Pero ang nakikita ko sa kanya, salita lang. sana, syempre, siguro, andun yung pagkabigla niya sa sinabi niya na ganun, kasi maaring yun yung inihintay mo na gusto mo marinig, di ba? Pero malay mo, di ba? At the end, siya yung maging forevermore mo, di ba? Pero ang nakita ko dito, sinabi niya yun kasi maaring yun yung gusto mo marinig sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Parang nagkaroon lang siya ng quick thinking, quick idea, quick decision. Parang ganun. Na nakita ko dito. Pero gusto niya ng long-term relationship sa iyo. Itong taon na to. Hindi ko lang alam bakit may something meron something sa kanya. Yun ang hindi ko alam. Parang meron siyang struggle eh. Kasi why? Meron siyang konting limit or may konti siyang boundary. Yun ang nakita ko sa kanya. Tingnan natin ang iyong money. If you are single, attractive ka naman, Leo. Attractive ka naman. Kaya huwag kang mag-alala. Be patient kasi may darating naman sa'yo. Maring may tao naman na na-attract sa'yo. This time, sa nakita ko dito, maring there's a friend, relationship na someone na nakakasama mo na siya actually, no? Kumbaga, nakakasalamuha, o andun yung maaring friend ng friend mo, mga ganyan, o kilala ka na talaga niya. Merong taong na-attract sa'yo. Kamusta yung money ni Leo? 16 to 31 May. Okay, when it comes to your money,
Okay, when it comes to your money, uy, magiging maganda yung money mo. Sa money mo, kasi may mga opportunity na darating sa'yo, oh. Money to money. Oh, ibig sabihin, may mga opportunity, tulad ng sabi ko kanina, is, may mga prosperity ako nakikita sa'yo. Dito. Kumbaga, there's a material success. Handun din yung situation na maaring magkakaroon ng stability this time, 16 to 31, no? Sa nakikita ko dito. Kasi may mga tao makikipag-dealing, collab, partnership, doing something to growth, or may mga sitwasyon na magiging very care ka na sa pera mo this second half sa nakikita ko sa'yo dito. Diyan na nakita ko. May sinusuportahan ka ba? Tingnan natin. Pwede explain nyo sa akin to. Yung iba sa inyo may may pagka-psychic ability. Malakas yung intuition, instinct. Oh my God, the Wheel of Fortune, oh. Oh, magbabago yung cycle ng buhay mo. Sa pera mo, susunod sa'yo si Tadhana eh. Tamo, 10. 10. Oh, susunod sa'yo yung wheel. Ganda yung mo. Mag-focus ka lang Mag-focus ka lang sa mo, kaperahan mo, o sa trabaho mo. Kasi, yung swerte ang susunod sa'yo. Dito. Kasi, ang nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon siya ng development this time. With the 10 of Pentacles, is 10 siya, diba? As in 10, this is a wealth, prosperity. Tapos, andito pa si Cups. There's a growth. No, siguro hindi yung sitwasyon na maaring natuto ka na sa nakaraan mo, ganyan, o natuto ka na sa mga bagay-bagay mo, ganyan. Mas more ka na magiging very caring sa pera mo this time. O kaya naman, maaring may mga susuportahan ka, no? Your family, o kaya yung, meron ako nakikita dito na matanda, either relatives or parents, maaring sinusuportahan mo, ganun sa nakita ko dito. You're doing your best dito sa nakita ko dito. When it comes to your money, when it comes to your work, 16 to 31, magiging kayo, very active siguro, no? Handi yung developing your skill, developing your work, developing your money. Doon ka na sa point na yun. There's a chance of change of fortune, good luck, karma. Good karma yun and a new direction mo sa buhay mo when it comes to your money. Tingnan natin ng any opportunity pa po. Ano ka, no, Leo? Imaginative kang tao. Diba sa'yo imaginative, may pagka-sensitive, tapos yung iba dito is caring, ganun. Nagtitiwala talaga kayo sa iyong intuition, or you need to trust sa intuition mo. Compassion, kindness, at saka very supportive ang nakikita ko sa yung energy. Ano yan, universe? Diba? May nagpapanggap pa. Okay, opportunity. Basahin ko para Okay, opportunity nakikita ko sa'yo dito. Meron tao dito. May tao ako nakikita dito na parang hindi na siya ganun na maring ikaw or siya. May tao dito na parang cold siya, na parang hindi na siya gaanong mag-i-spy sa'yo, hindi na siya gaanong kukonek sa'yo.
hindi na siya gaano magpo-focus sa'yo. Pero, ang nakikita ko sa kanya, or vice versa tayo kasi andun yung takot niya eh. Alam mo yun, andun yung takot niya na, may takot ako nakita na paano if ever na komunika ko kay Leo, baka ganito, ganyan, ganun. Fear of the unknown to. Kumbaga, takot siya sa painful na choices mo sa buhay mo. If ever na komunik siya sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Yun. And also, hindi niya kasi alam kung tatawagan ka niya, ite-text ka niya. Yun na nakikita ko sa niya. Nakakaramdam siya ng lungkot. Dito. Maaari mapag-iisip nito or ikaw ito na pag-iisip na niya na magpo-focus na lang siya sa sarili niya o magpo-focus na lang siya sa kanyang opportunity na tatahakin. Pagtahak ng ibang landas itong taon na to, no? Or ikaw is tatahakan ng bagong landas sa buhay mo. Sa opportunity mo pa, ang nakikita ko sa'yo dito, kasi mas magpo-focus, sabi ko tulad ng sabi ko kanina, handa ka na sa focusing and action to make it real lahat ng goal mo this time. Mas more ka na ngayon na magte-take advantage sa buhay mo, sa mga layunin mo, sa mga action mo, sa mga plano mo. This time, kumbaga, handito ka na sitwasyon mo na magiging, kakaroon ka ng healthy lifestyle. Or you need sa pagsisimulang muli, itong nakikita ko sa'yo dito. Magsisimula ka muli. Magpo-focus ka ng muli sa mga bagay. Parang yan nakita ko siya dito. Sana hindi kayong lahat, kasi alam mo, may tao dito na magsisinungaling, may tao dito na babastos sa'yo. Hindi na naalis sa'yo yan. May tao dito na magiging very defensive. May tao dito na mapaparanoy sa'yo, maaaring insultuhin ka. May tao na sasabihin niya ako yung tama, ikaw yung mali. Mga ganon. May taong ganon. Sana tapas na yun sa inyo. Pero alam ko naman, dead matology ka. Advice. Okay, ang advice sa'yo, Leo. Tingnan pa natin. Ba? May tao dito na nagkakaroon siya ng may taong disconnected sa'yo. Parang, bakit siya palagi lumalabas? May taong disconnected sa'yo. No? Maaring bagong tao sa iba sa inyo, itong taon to, or maaring tagal mo na siyang kilala. May tao ditong disconnected sa'yo na gusto niya, tulad ng sabi ko kanina, getting together, a new beginning. Or if this is a new person sa iba sa inyo, is handa yung nag-iisip siya ng nagsisiyasat siya o nag-iisip siya ng mga dapat niyang gawin to take it action sa'yo. Sa nakikita ko dito, pag-iisip. And also, sa iba sa inyo is, andito ka na sa new beginning of your life. Kumbaga, andito yung makikita mo na yung, mahanap mo na o andito na si Sam. Kumbaga, makikita mo na yung enlightenment o yung liwanag ng pagbabago sa buhay mo. Andun ka na sa starting a new beginning, a fresh start. And also, may gagawin ka raw. Hindi ko alam why. Siguro, iba dito, bagong trabaho, ganyan, bagong project, bagong adventure. Kumbaga, there's a change happening to your life. Kumbaga, itong situation na to, this is a breakthrough para sa'yo. Pero, it's up to you to make it happen. No? Ibig sabihin, mag-action ka. No? Mag-action ka. Huwag kang mag-struggle. No? Huwag kang ma-stress. Huwag kang hatak sa nakaraan o sa mga sitwasyon mo dito. Sa nakikita ko dito. Pagising-gising yung iba, no?
mas mag-focus ka to start a new beginning into your life. Yun na nakita ko sa'yo. Pero may mga creativity at opportunity na parating sa'yo. We have the aces. Ba, may tao ditong may taong new loves. Iba talaga. Diba dito parang may may celebration, happiness, fun, enjoy, getting together, family unity, reunion, surprise parties, event, coming home, o kaya naman, magagaling ibang probinsya, ganyan. O maaaring may tao dito na nag-iisip sa'yo ng stability or kasal or connection. Ako nakikita. Alam mo, Leo, may tao ako nakikita, hindi kayo lahat may tao dito na maaring matagal mo nang kilala or matagal ka na niyang kilala. Hindi man kayo magkakilala in person. Itong tao na to is isa ka sa nagiging kakumpetensya niya sa buhay niya. Maaring sa trabaho, maaring same kayo ng trabaho o magkasama kayo sa trabaho nitong tao na to. Tinuturing ka niyang isang kakumpetensya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun. Maaring may konting itong pag-aalala. Hindi ko alam in what way. Siguro handin yung situation na sana ako din, sana, bakit ganun, bakit siya ganun, but ako ganun. Parang siguro nagkakaroon pang compare. Yun ang nakikita ko. Arigato namaste, God bless.